Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po'y magsama-sama dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Magumpisa na po tayo. Nagbitiw na po sa kanyang pwesto bilang National Security Advisor si Eduardo Año, mga katambay. Nagbitiw na daw po. Alamin po natin kung ano po ang dahilan. Bakit daw po siya nagbitiw? At komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. Tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Kinampirma ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa Malacanang ngayong araw. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Secretary Año na ang kanyang permanenteng retirement bilang Security Advisor at Director General ng National Security Council ay epektibo na simula bukas, April 16, dahil na rin sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa kanyang naging pagsisilbi sa bayan. The President has accepted the resignation of National Security Advisor Eduardo Año. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. Kasunod dito ay tinilaga namang papalit kay Año si dating Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Retired General Eduardo Oban, bilang National Security Advisor ng Pangulo. Yan po mga tambay, nagkakasakit po. Pagka po gustong magretiro, karamihan po kalusugan, mga kababayan. At syempre po, si Eduardo Año po ay hindi po kailanman makakalimutan ng mga Pilipino. Yung nangyari pong sabwatan, di umano, sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Hindi po kailanman makakalimutan po ng isang dating Pangulo kasama po ang National Security Advisor na si Año. Doon po sa naging pag-iimbestiga, mga kababayan, nagkaroon daw po ng sabwatan di umano dahil ang isang dating Pangulo ay nadala ng walang due process sa The Hague sa Netherlands. Hindi po ba? Hindi po kailanman makakalimutan po ng taong bayan yan na meron pong isang Eduardo Año, dating AFP General. Mga kababayan, alam na alam niya ang konstitusyon, alam na alam niya ang soberenya, mga kababayan, at alam na alam niya ang isang Pilipino ay hindi mo pwede basta-basta ipamigay sa dayuhan, sa banyaga, lalong-lalo kung may sarili kang judicial. Hindi po ba? At ang trabaho ng sandatahang lakas ay protektahan ang mga Pilipino. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, ay ginawa nilang parang hayop. Mga kababayan, ipinamigay nila ang isang Pilipino sa banyaga. Hindi po ba? Kaya good luck na lang sa inyo. The retired General Año, ang dating Presidential Security Advisor. Good luck na lang po sa inyo. Darating din naman po ang panahon. Darating din po ang panahon. Ang panahon po ay mabilis lang, General Año. Mabilis lang naman po. Yung mga ginawa nyo pong legasiya sa bansa, ay hindi po makakalimutan yan. Yung ginawa nyo pong legasiya, tandang-tanda po namin ang inyo pong legasiya na iiwan sa mga Pilipino. Ay darating po ang panahon na maiimbestigahan po ang inyong legasiya. Lalong-lalong legasiya nyo kay dating Pangulong Duterte. Pinagkatiwalaan kayo ni dating Pangulong Duterte, pero ano ang nahita sa inyo ni dating Pangulong Duterte? Hindi po ba General Año? Retired General. Kaya ang batas po ay iiral po yan sa tamang panahon. Ngayon po, sa panahon po kasi ng binagoong ng Pilipinas, ay wala po tayong nakikita na batas di umano. Lalong-lalo po pagdating sa politika. Hindi po ba? Sila lang ang nakita natin halos, mga kababayan, pagdating po sa break the law at bend the law. Hindi po ba? Kaya General Año, ngayon
habang nasa kapangyarihan pa ang iyong boss, magpagaling ka na magpagaling. Dahil ikaw na rin na may sabi, dahil sa iyong karamdaman. Pero ang dating Pangulo na mas maraming karamdaman sa iyo ay ipinatapon nyo sa dahig. Hindi ba, General Anyo? Mas matanda sa iyo at mas maraming karamdaman pa sa iyo. At isang dating Pangulo. Ibang klase kayo. Kaya antayin na lang po natin mga kababayan. Habang nagpapagaling po si retired General Anyo, sa kanya raw pong mga sakit kaya nagbitiw. Marami po kasing logic yan eh. Pwede ring nagbitiw dahil may nakikita ng hindi maganda. Kaya kailangan pong magbitiw na para makapaghanda di umano. Hindi kaya preparasyon? Nagkakasakit? Kailangan ng preparasyon? Hindi kaya? Mga kababayan, ganun po yun eh. Pagka ikaw ay merong karga-karga, meron kang malaking karga-kargang issue na nagkaroon ng sabwatan di umano, mga kababayan. At yung mismo na ginawan mo ng napakalaking problema na kakaharapin mo sa pagdating ng panahon. At yung pamilya nun ay makaupo sa Malacanang, ano kaya mangyayari sa iyo? Hindi kaya sa kulungan ka magpagaling sa iyong mga karamdaman? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kababayan, si General Anyo, si retired General Anyo na dati pong nagsilbi sa AFP at naging advisor po ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanya pong security advisor, mga kababayan. Unbelievable. Sana dumating po ang tamang panahon at makita pa po natin kung paano po litisin na ang batas ay nasusunod at hindi nababali. Makita pa po sana natin yan. Hindi po ba, General Anyo, na magkaroon po ng tamang hearing? At sana rin po, lumabas na rin po sana sa lalong mabilis. Napakatagal na po. Yung petisyon po ng pamilya Duterte at ang taong bayan ay naghihintay. Tama ba ang ginawa nila General Anyo ng Pangulo at ng mga sabwatan sa pagpapatapong kay dating Pangulong Duterte sa dahig? Sana po ilabas na rin po ng Korte Suprema kung tama po ang ginawa ng gobyerno na basta-basta magpatapon ng dating Pangulo na walang due process. Hindi man lang dinala sa Korte ng Pilipinas. Hindi po ba? Intayin po natin. Sana po maglabas na po ang Korte Suprema na magkaalaman na po. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, ako si Pilam, Gayat Siena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Mila Yi. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. At syempre po yung dasal po natin ay pagsama-samahin po natin na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at mailayo rin po ang ating dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at ang ating Vice President ay lagi po sanang maingatan. Maraming salamat po sa inyo pong mga dasal mga kabayan at taste lang po tayo. Bye-bye!